So yon, magandang umaga sa atin mga kakamampangan Autoworks. So nandito na naman po tayo upang mag-vlog ng isang sasakyan. So itong meet up namin dito sa may SM Cabanatuan. So gaya nga ng dati, nagka-problema dito sa unit na to. So hindi namin siya kinuha. So ito guys, i-vlog ko yung video para lang sa kakalaman ng iba. May problema yung kotse na to, hindi alam ni seller. So panoorin nyo na. So ito na nga guys, nakarating na kami sa bahay ni seller. So pagdating namin ng bahay ni seller is wala sila. So nakita namin yung biyanan niya, yun, pinapasok na kami dito. So chinecheck namin yung sasakyan, ox naman. So yung nangyari sa dito guys, sabi ko nga kanina, nagka-problema dito. Yung unit kasi is may alarm. So tapos hindi kami nagka-intindihan sa presyo, hindi kami nagka-ano sa presyo. So ayaw ni seller bitawan dun sa price nila kasi may issue nga ito, nagka-alarm siya sa may San Fernando, Pampanga. So nasa Cabanatuan kami, nagbiyay kami ng Cabanatuan mula San Fernando hanggang Cabanatuan. So nagbus lang kami, kung nakita nyo kanina. So ito kasing unit nila guys, may fob. So may problem siya ng basag yung windshield. Hindi sinabi ni seller na basag yung windshield. Pagdating namin doon na lang namin nakita. Tapos yung ano pa dito, ayaw ibawas ni seller yung mga issue. So like yung may alarm siya, syempre kaya pala hindi ito maparehistro. So yung unit naman, okay naman siya kung sa makina. So, tapos manual ito guys. Tapos medyo okay pa naman yung paint. May mga portion lang na may mga na-repaint na masilya. So ayan guys, chinek ko naman yan mabuti. Kaso hindi nga kami nagka-intindihan sa price. So hindi kami nagka-ano sa presyo. So, yung nangyari dito guys, pumunta pa kami ng LTO sa Cabanatuan para ipacheck kung totoo nga na may alarm. Kasi yung biyanan ni seller, hindi sila naniniwala na may issue o may alarm. So, yung kaso nito guys, nahulihan yata si seller. Tapos, yung violation niya, reckless driving. So, nahulihan siya sa may San Fernando, Pampanga. So, ayun, ayaw nilang babaan yung price. Kaya, hindi kami talaga nagkasundo. So guys, kaya binlog ko to para maging aware lang po lahat ng mga nagbabuy and sell dyan. Baka po ma-tsempuhan nyo tong unit na to. Pag-check na lang na mabuti. Hindi ko alam kung pinaayos na ba nito nung mga may-ari sa LTO. So ayun lang po yung mabibigay natin na ano dito sa sasakyan na to. Kasi iba magipag-usap yung biyanan nito yung kalbo Ang pangit kausap, kaya nakakabisi lang talaga kaya pinost ko to. Pero nung chinek ko yung sasakyan, all goods naman sa akin lahat. Kaso yung problema kasi, pagka-chat mo, tapos hindi mo binisit talaga ng personal yung sasakyan, katulad nito, hindi sinabi na may crack yung windshield. So kung magpapagawa ka ng windshield, may gastos din to. So okay naman yung sasakyan. Tapos may mga portion nga na repaint na siya. Tapos parang ano na yung sasakyan na overall na to, kumbaga na nahilamos na. So wala na akong nakita dito na original paint. Pero 'di ba, tayo naman nagba-buy and sell. At unang tinitingnan naman natin dito is makina. Basta't walang problema, walang usok, walang taga sa makina, walang tumatalsik sa langis. So all goods naman guys. So hanggang dito na lang po. Pag-i-follow na lang po yung bagong page natin guys. So Puyats Auto Garage, tapos may YouTube tayo, Kapampangan Autoworks. So sa lahat po ng mga magbabuy and sell dyan, pag-i-check po lahat ng mga papel na sasakyan. Mas maganda kung ipa-check muna sa LTO bago kunin yung sasakyan. Tulad nito, kung kinuha namin to, kami yung mamumblema dito. So maraming salamat po. Puyats Auto Garage. Bang bang.